Ang nakikita nyo ay isa sa pinakamahalaga sa pagsisimula o pagtatayo ng farming business sa pag-aalaga ng manok, Peking duck, baboy at kalapa. Ito ang Madre de Agua. Napakaganda ng kanyang mga vitamin content na pwede makuha at bilang alternative na pagkain sa ating mga alaga. Ito yung aking unang itinanim nang ako ay nasa abroad. Kung ikaw ay nasa trabaho pa ngayon, balak mong umuwi sa inyong probinsya para magsimula ng farming business, ang una mong gagawin habang hindi ka pa nagsisimula, katulad ng aking ginawa. Yung aking ginawa, talagang para sa akin, isang napakagandang moves. Una kong ipinatanim, ito, makikita nyo, napakarami yan. Yung iba nga namamatay na lang. Mula dito hanggang doon sa may babuyan, lahat ho yan ay Madre de Agua. Lahat ng pagitan ng aking lupa, Madre de Agua yung mga tanim yan, mga kaparmers. Itong hawak ko ngayon, katumbas nito, sobra 1 kilong commercial feeds. Kaya kung mayroon kayo nito at dumating yung panahon na nagsimula kayo sa farm at wala kayo pang bili ng feeds, hindi lahat ho tayo may pera sa lahat ng oras. Yan yung dapat nating paghandaan, yung panahon na wala tayong pangbili ng feeds, saan tayo pupunta. Kung mayroon kayong mga tanim na ganito, kung marami, kaya nyong itaguyod, kaya nyong makasurvive sa inyong mga alaga. Ang itinanim ko dito mga kaparmers, 500 plus. Pero yung mga nabuhay, siguro nasa 250 to 300 ang nabuhay. Sa mga paligid niyan, nagkakalat yung iba, pero dito yung pinakamarami. Diyan o, gilid niyan. Ito nga sa likod ng baboy. Dito nga sa likod ng baboyan, meron din. Nagkakalat lang yan. Ayan o. Ito. Dito pa sa dulo. Ayan. Marami yan. Kaya hindi talaga ako nagsisi na gumastos ako para magpatanim ng Madre de Agua. Ito pa oh, nagkakalat lang yan. Ayan. Ito pa. Ayan. Ang dami yan. Paikot ho yan ng aking lupa, mga farmers. Pangalawa kong itinanim, itong saging na saba. Alam nyo ang gastos ko dito, nasa 2,000. Dahil hindi po arawan ang aking gusto sa pagtatanim dito. Ang ginawa ko lang, naghanap ako ng mga tao, 3 tao na pwedeng magtanim ng saging. Ang sabi ko, taniman mo ng saging yung lupa ko, 20 pesos ang bawat puno. Isang araw lang mga kaparmers, 100 piraso kaagad. Napakabilis. Kasi kung arawan yung ating ibabayad, baka sa isang araw, hindi nga umabot ng 50 yung kanilang matanim. Yan po yung aking mga moves na pinag-isipan ko, pinag-aralan ko bago ako umuwi sa Pilipinas. Pangatlo mga kaparmers, yung itinanim natin, coconut dwarf. Ito. Hindi natin mapapansin yung panahon, mamumunga na ito. Pagkatapos itanim yung ating coconut dwarf, konting linis lang, hindi naman yan humihingi ng pagkain katulad ng noodles. Hindi yan kumakain ng may preservative mga kaparmers. Organic ang kanilang vitamins. Yan yung pangatlo na itinanim natin. Isineshare ko lang yung aking karanasan o plano bago ako nagsimula dito. At saka mga kaparmers, kung kayo ay magsimula na sa farming, katulad ko nakapagsimula na, magtanim kayo ng maraming gulay. Ang inyong nakikita ay kalabasa, doon naman sa dulo ay upo. Yan po yung ating mga alternative na pwedeng ibigay sa ating mga alaga. Meron tayong mga gulay. Diyan sa gilid, straight po yan, puro tanglad. Mayroon din luyang dilaw. At mayroon din talinom. Ano ba yung talinom? Ito. Ito. Yan. Pakita ko yung talinom. Bawat puno ng saging, nagtatanim ako ng ganito. Dahil sa puno ng saging, palaging basa. Siguradong buhay. Pakita ko sa inyo kung gaano kalakas kumain ng ating mga alaga nito. Kaya, ikaw ba'y nasa abroad o OFW, bahala kong mag for good, pag-isipan nyo muna. Kasi, pagdating sa pag-aalaga, pag wala tayong mga alternative na ipapakain,
Aasa lang tayo sa commercial feeds. Aaray ho kayo. Aaray tayo. Kahit ako, umaaray ako sa mahal na commercial feeds. Pang-apat mga kaparmers, papaya. Ang papaya ay napakalaking tulong para sa ating mga alaga. Paikot yan, doon banda mayroon yan papaya. Kasi in the future mayroon tayong ma-harvest. Yan po yung aking mga ginawa para makatipid ako at hindi ako mahirapan. Papakain natin sa mga nangingitlog na heritage chicken. Ito, mas mainam na marami kayong kamuting kahoy. Yung dahon ito, kinakain din yan ng ating mga alaga. To see is to believe. Talino muna. See, kita nyo? Pangalawa, dahon ng bilanghoy. Hindi ko nilalakasan ng aking boses kasi yung mga nangingitlog doon baka lumapit dito. Ayan, dahon ng bilanghoy yan. Pag mayroon kayong ganitong tanim, 100% makakasurvive kayo. At ang pinakadabis sa lahat, ito na. Ayan, yun yung pinakadabis sa lahat. Yung Madre de Agua. Diba? Kaya kung uuwi kayo sa Pilipinas, uuwi kayo sa inyong probinsya, pagplanuhan nyo ng maayos. Huwag padalos-dalos. Kailangan magtanim kayo ng mga alternative na patuka para sa ating mga alaga. Kahit yung bunga ng saging na saba, papakain ko yan sa ating mga alaga. Yung sobra, para sa tao. Dito ko dadalhin sa Malili. Dalhin ko sila sa Malilim dahil uuwi muna ako para mag-open ng flower shop. Meron mga nangingitlog mga kaparmas. Ayan o. Dalawa-dalawa pa nga sa isang pugad. Kahit nga magtatlo, pwede yan. Diba? Ayun, fresh na fresh, basang-basa, huli. Grabe oh, ganda ng quality oh, malagkit pa, amoy sinapupunan pa. Nagdadry siya oh, dahan-dahan. Dahan-dahan siya nagdadry. Kayaan ko muna sila, baka maistorbo. Ilan lang yon sa aking mga pinangalanan na mga alternative na pagkain na mayroon tayo dito. Actually, mayroon akong azulapan. Pero dahil wala akong oras, marami akong ginagawa, hindi ko pa naaasikaso. What if mayroon tayong azula? Napakainam din yan, napakaganda sa ating mga alaga. Malaking tulong yan na pagkain para sa kanila. So, kung mayroon tayong mga ganyan, marami tayong makukuha dito sa ating paikot ng ating farm. Malaking tipid, mas malaki ang pwede natin kitain. Diba? Nakikita nyo naman papaano ko dinidiskartihan yung ating mga patuka sa ating mga alaga. Hindi po ito pure organic, semi-organic lang kasi nagbibigay tayo ng vitamins, at naghahalo ako ng commercial feeds na patuka para sa kanila. At least malaki yung aking natitipid at kaya natin pakainin ang ating mga alaga nang hindi gumagastos ng malaki. Marami na ang pumasok sa farming business. Kung ikaw ay milyonaryo, marami kang pera, pwede. Pure feeds ang ipapakain. Pero kung katulad ko, nakatamtaman lang, sakto lang na nakaipon galing sa abroad, tayo po ay gumawa ng paraan. Ang farming ho o pag-aalaga ng mga livestock ay hindi po para sa mga taong tamad. Kung kayo ay mag-aalaga ng ganito, huwag niyong iasa kung mayroon kayong tagabantay. Kailangan ikaw mismo ang mamumuno. Kasi kung iaasa mo lang, malaman sa malamang, baka bumagsak ka at bumalik ka naman sa iyong trabaho or pagiging OFW. Yan po yung aking iniiwasan. Para sa mga nagsasabing, marami naman ang pera ni Sir, marami naman ang pera ni Kaparmers. Ang totoo,
meron akong konting pera. Pero hindi ho ako umaasa sa pera. Umaasa ako sa aking teknik, pamamaraan, sipag at tiyaga para maitaguyod ko ang aking mga alaga. Kasi kung aasa lang ako sa pera na mayroon ako pambili ng feeds, at the end of the day, baka babalik ako sa abroad. So paano mga kaparmers? Ako muna ay mag-o-open ng aking munting negosyo, the flower shop. Ang pangalan nito, Flowers and Bubbles. Kaya kung kayo ay taga Leyte at gusto nyo mag-order ng bulaklak, karatrang surprise, anywhere in Leyte, pwede rin sa Samar. Kami po ay maghahatid ng inyong messages, regalo, or kahit na ano na pwede nyong ipahatid doon, ay po pwede. Pwede rin kayo naming sunduin sa airport kasama ng inyong surprise, hindi nila alam kasama kayo. At yun yung pinakamalaking surprise. Kahapon gumawa ako ng pugad, gawa sa guma or gulong. Ito may nakita ako mas maganda. Kumbaga saktong-sakto yung size. Ito yung the best na size, mga kaparmers. Gagawin ko katulad ng ginawa ko kahapon. Ito. Starter lang, simple. Mabilis lang naman yung pagtanggal dito. Oh, naihiwa agad. Huwag lang dito dahil mayroon yan wire. Dito, hiwain tapos baliktarin. Napakagandang pugad. Hindi ko na ipinakita sa inyo kung paano pabaliktarin. Pero kahapon pinakita ko. Makikita nyo na mahirap. Pero pag nabaliktad naman, satisfied. Ganyan. Ang ating kailangan, plywood. Mayroon akong new discover. Ano nga ba ang bago? Ito, susukatan natin ng magkasing sukat. Ganyan. Ginuhitan ko at saka nilagari. Hindi nga malinis, pero mamaya yung finished product nito, napakalinis. Okay. Yung tinanggal natin sa gulong, ang gagawin natin, galagay dito. Tapos, yung sinukatan natin na plywood, papasok. Ayan. Napakaganda, mga farmers. Ang kailangan na lang dito, lalagyan ng rice hull, tapos sa ibabaw, dahon ng kugon na lanta. Perfect para sa isang pugad, sa ating mga alaga, baby, Peking duck, iba't ibang mga alaga na pwede niyong lagyan ng pugad. Ipapakita ko sa inyo kung gaano karami yung ating pwede ma-harvest na mga saging na hindi pinapansin dito sa gilid ng kalsada. Katulad na lang nito. Ayan. Ito pa, oh. Ayan, may saging. Ayan, oh, sa taas may bunga. Yung mga bunga na yan, pwedeng kunin yan. Pwedeng gawing suka, pwedeng pagkain ng ating mga alaga. Pag dumating yung aking kasama dito, mangunguha kami. Dito pa, may bunga pa, oh. Walang papasin dyan. Kakainin lang yan ng mga ibon. Lalo na ito. Nasa likuran ko. See? Napakarami niyan. Ang tawag nito ay pakol. Pagkain na ito ng unggoy eh. Kaso wala naman unggoy dito. Ang lalaki ng puno. Ang kinukuha ko lang yung katamtaman, yung laki. Ayaw ko yung sobrang laki. Hindi pumapasok dun sa shredder. Pero kung no choice, pwede naman, di ba? Alas 2 na. Meron na akong pasalubong sa kanila. Sabay-sabay. Enjoy ah. Sarap yan. Hinog sa puno to.
Pati kamay ko, kinakain nyo na. Kasi kung ilalapag ko, magkakadumi at naghahabulan sila. Mas mainam na hawakan. Pati balat oh. Ayan. Naghahabulan yan, ilalapag, magkakadumi. Grabe, parang mga dragon. O, sa inyo na yan. Ayan ang hirap pag binitawan. Maghahabulan yan. Hindi yan ilalapag. Pag nato ka sa isa, itatakbo na naman. Yan, takbo na naman, oh. Hindi tuloy makain. Kukuha na ako ng planggana kasi maghahanda na ako ng kanilang pagkain. Ayan o, walang tigil na habulan yan. Hello, pagpupunta, pagod ka lang. Ito yung aking sikreto mga kaparmers. Kaya nakakatipid ako sa aking mga alaga sa pagkain. Pinakauna dyan yung ating heritage chicken ng mga babae. Hindi yan mangingitlog hanggat hindi tama ang pagkain, hindi mabubusog ng maayos, at yung vitamins na makukuha sa kanilang patuka. Simple lang naman yung aking ginagawa. Itong layers yung aking ibinibigay. Pero alam ko, hindi sapat yung layers na ito. Sa dami ng ating heritage chicken, ganito lang karami ang ating ibinibigay. So kalahati lang nito. Ganyan lang kalaki oh. Siguro nasa 1/2 lang, 1/2 kilo lang ang aking ibinibigay. Ibibigay ko to sa una, pero pagkatapos nilang kumain, ito ang kasunod. Dinadamihan ko yan ng ginayat o sinidiri na dinadamihan ko yan ng naka-shredder na madra de agua. Ayan o. Ito yung para sa mga native. May halong commercial feeds ho ito. Kukuha ko para ibigay sa kanila. Ayan. Sa ganyang paraan, nakapagbigay tayo ng papaitlog, pero hindi sapat yung dami sa dami ng ating mga heritage na nangingitlog. Kaya ang kailangan natin, dagdagan yung pagkain. Ang pinaka-importante, nauna yung layers na commercial feed sa pagpakain sa kanila. Pag naubos na yan, ito ang susunod. Kaya, nangingitlog yung ating mga alaga. Pinapag-aralan ko habang ako ay nagpapakain, kung ano-anong ginagawa ko, nag-experiment ho ako mga kaparmers. Kasi kung commercial feeds lahat, layers lahat yung ipapakain, nako, araw-araw butas ang ating bulsa. Diskarte talaga ang kailangan kung papasok tayo sa ganitong munting negosyo. Ngayon, munti pa, maliit pa lang itong negosyo, hindi ko alam sa susunod. Malay natin, hindi natin alam ang panahon. Dagdagan ko pa, dahil napakarami ito, halos papuno pa yung planggana para sa ating mga native. Kaya sigurado, punong-puno ang kanilang balon-balonan. Busog na busog ng ating mga alaga. Alas 4 na, kailangan ko nang magbigay ng kanilang pagkain. Ganun lang yung sekreto na aking ginagawa. Nagbibigay ako ng egg 1,000. Successive yun. 7 days. Yung isang araw niyan, Bitmin Pro ang aking ibinibigay. Yun po yung aking ginagawa.
Nung ginawa ko yun, dyan na nagsimulang mangitlog ang ating mga alaga. Nung una, marami nagtatanong, bakit hindi nangingitlog ang iyong heritage chicken? Actually, hindi naman talaga ako isang expert. Kumbaga, pinag-aaralan ko ang lahat hanggang matutunan ko. Ang kasunod dito, pagsasamahin ko na lahat yung hens at saka yung rooster at baka bumili tayo ng incubator. At dyan na tayo papasok sa pagpadami ng ating mga heritage chicken para maging fertile egg ang ating mga eggs na ma-harvest. Sana maganda ang panahon bukas kasi sabi ko kay Mrs. sirado naman sa flower shop, baka pwedeng magbakasyon muna tayo dito sa ating farmhouse. Kahit hindi pa tapos, sabi ko, kahit magkape lang tayo doon, mag-snack, kunting salo-salo, at yung isang papasok sa bahay ni Kuya, makikilala nyo na bukas. Sana mabait at maliksi ang pangatawan at hindi na kailangan sabihan. Katulad ng aking Brad, parang pako. Kailangan ilapat, kailangan pukpukin lagi. Ganun. Ayaw ko ng ganung tao. Sa una pwede, pero kung 3 months, 5 months naman ang kasama, araw-araw ganyan, pagkatapos ng kanyang trabaho, pagpakain, matutulog, magsisilpon, wala ho akong problema sa mga ganyan. Pero kailangan i-balance. Pag mayroong bakante, makita na trabaho, kailangan trabaho. Ganun lang ho. Hindi na kailangan sabihin ang lahat. Every time na kailangan magtrabaho, kailangan sabihan. Nakakapagod. Kahit ganyan ang trabaho mo, nakakapagod. So ayan, huling araw ito sa mag-isa ako dito sa farm. Yan, makapag-focus na tayo sa flower shop. Kasi alam niyo ba, marami na ang order para sa Mother's Day. Kaya mag-order na rin kayo. Mayroon kaming matalong leyte, mayroon kaming ormok, kartrunk. Grabe mga kaparmas. Grabe yung biyaya ni Lord. Hindi ko yun ginugusto pa na pasukin yung flower shop kasi alam maganda ang negosyo ng flower shop. Pero ayaw ko pa kasi nandito pa yung farm. Pero mayroong isang babae pumunta sa bahay, dumaan, sabi niya mayroon akong bakanting marirentahan. Sabi namin ni Mrs. parang ito ni God, parang plano ito ni God para sa atin. Hindi yung balahibo ko, parang alam niya na nag-uusap tayo, magtatayo tayo ng flower shop. Parang ang lahat, co-accident na ayun, balak natin magtayo ng flower shop kahit hindi pa ngayon, pero may lumapit sa atin na gustong magparinta sa gilid ng kalsada. Take na natin yung kunin natin yung pagkakataon. Kaya ayun, napilitan kaming i-rush ang lahat kahit kulang sa budget, kahit medyo kabado at sobrang busy, ayos lang. Kasi in the future, malay natin makapagbigay tayo ng trabaho sa iba pang tao at makapagpasaya ng mga customer. Tama na yung pintuhan. Nagugutom na yung ating mga alaga. Kasi dapat 4 o'clock to 4:30 nakapagpakain ako ng heritage chicken. Ang pinaka-importante yung mga nangingitlog natin na mga manok para hindi mag-iba o mabawasan yung kanilang egg production araw-araw. Ngayon nga, nadagdagan naman ng 3. Sino lilipad? Sabi ko na nga ba? Oops! Ganun lang kasimple yung pagbibigay natin sa ating mga alaga. Kunti lang ito na pampaitlog. Ang kagandahan pala, pag nagbigay tayo ng pampaitlog, nalilibugan yung ating mga alaga. Alam niyo kung bakit? Pakita ko sa inyo. Bakit nalilibugan? Yan o. Akala nila may sumampa. Yan o. Kita nyo? Kita mo. Ganun-ganun yan. Ito. Ito.
Wala pa to. Saan? Ayan. Gumaganon yung pakpak. Pag kinikiliti sa may kilikili. Tapos na. Ganyan na. Ito, grabe oh. Umaangat yung puwet. Siya. Papakainin ko muna yung ating mga Peking duck at saka native na manok. Ayan. Oo. Pero may laman naman yung kanilang. Walang kabusugan yan. Kaya kung mag-aalaga kayo ng heritage chicken at puro commercial feeds, naku po, baliktad ang inyong budget. Lalo na yung mga panahon na mawawalan ka na ng pera, mas malakas pa kumain sa may-ari to. Ito na yung ginawa natin na pugad doon sa ating flower shop. Napakaganda oh. Saktong-sakto lang yung kanyang sukat. Nilagyan ko ng sampol. Nilagyan ko na ng rice hull at sinampulan ko ng itlog. Panalo ba mga kaparmers? Pag ganito ang pugad ng inyong mga alaga, nakakagana mag-harvest ng brown egg. Kaya kung marami kayong gulong na ganito, huwag niyong itapon. Gawin yung pugad ng inyong mga alaga. Kung wala naman, saan kayo makakuha nito? Napakadali lang. Sa mga vulcanizing, ayusan ng motor, tinatapon lang to. Pwede mong bigyan ng 50, 100, pwede ka na makahingi ng 5 hanggang 10 or kahit 20 kung marami silang stock. Kasi tinatapon lang ito mga kaparmas. Yung iba dito, hinihingi, ginagawang pangsindi. Lalo na kung mayroong gustong patayin na damo na mahirap patayin, nilalagay sa puno at sinisindihan kasi madaling magliyab ito at mahirap patayin pag nagliyab na. Ginagawang pamatay ng mga katulad ng kawayan dahil napakaraming kawayan dito. Yun ang ginagawa ng iba. So ayan oh, saktong-sakto. Kung pipili naman kayo, huwag niyong piliin yung gulong ng truck, yung pang kutsi lang, katamtaman lang yung size. So paano mga kaparmers? Hapon na naman. At bukas, baka magpunta sila misis dito. Kaya, di ko alam kung anong gagawin namin. Kasi busy nga si misis doon sa flower shop. Dahil siya ang nagbo-booking ng mga order. Mayroon na naman kaming malayong lugar. Matalom Leyte ata. Iwan ko lang kung natuloy. Meron kaming Kalubian Leyte. Isang OFW, ang aming drama, magpapadala ng bulaklak. Magpapadala ng bulaklak at saka regalo nandoon sa car trunk. Ang hindi alam ng kamag-anak, yung anak nila nasa driver seat. Doon namin papalabasin pagtapos na ang car trunk. Yun ang number 1. Yun yung pinaka nakaka-touch at alam kong tutulo ang mga luha ng makakapanood at nakakakita nung nandun sa ating pagdideliveran. Kaya antay-antay kayo. Isang nakaka-touch na pangyayari at nakaka-surprise. So paano? Pupunta pa ako sa shop. Brown egg, semi-organic para sa inyo. Para naman sa mga bago pa lang napadaan sa ating YouTube channel, inuulit ko, ang pag-subscribe nyo ay napakalaking tulong. Maraming salamat again. Taos puso po ako napapasalamat. Ang mga ginagawa ko dito sa farm, nag-i-enjoy ho ako. Parang ayaw ko muna pumunta sa flower shop pero kailangan eh. Ako ang mag-isirado. Oh, sarap.